Yan, magandang araw sa inyong lahat at nagbabalik ang ating reaction video. At ito na nga pag-usapan natin itong si Christian Isguera na kung saan ay dismayado talaga siya sa napakabagal na impeachment trial kay Sara Duterte at dismayado talaga siya dito sa nagaganap na pag-delay ng mga senador, no. Pero hindi naman lahat, no. Meron din ng mga anti at pro senador. Pero sana naman dahil trabaho nga nila ng mga senador ito, dapat hindi nila pinipili dahil napaka-importanting usapin ito sa ating bansa, itong impeachment. Kaya ating panuorin, ating pakinggan itong si Christian Guerra na talagang parang lugmok sa pagkadismaya, no, sa napakabagal ng ating impeachment trial dito sa Pilipinas, no, tungkol ito sa mga tiwaling mga opisyalis, lalong-lalo na sa mga matataas na opisyal, no, Vice President, no. At panoorin natin si Christian, please po. Ito po ang Master PH ninyo. Comment down below kayo, like and subscribe. Panoorin natin si Christian. Talagang nalugmok sa galit at sa kalungkutan. Ko na pong magiging kahihinatnan niyang draft resolution na yan. Pero nabasa niyo na ba yung laman? Of course, hindi pa official yan. May mga ilang senador na nagde-deny na nakita nila at meron naman daw na umamin. Pero base nga sa balita, mismo si Senator Bato de la Rosa, inamin na galing sa kanyang opisina yan. Kung nakakita po kayo ng kopya, total widely reported na naman po yan sa media, busisiin niyo po. You don't have to be a lawyer or an expert in law to understand how bogus many of the claims are in that draft resolution. Biruin niyo, dapat daw i-dismiss yung impeachment complaint against the Vice President dahil unable yung mga senador na gawin yung kanilang trabaho na nakalagay sa konstitusyon. Bakit? Dahil late daw sinubmit yung articles of impeachment ng mga kongresista. Granted, na late. Napakalinaw naman po sa konstitusyon. Mandato nyo po na gawin yan. Magsagawa kayo ng hearing. We're not even talking about acquitting or convicting the Vice President. Pero gawin nyo impeachment trial. Trabaho nyo yun eh. Bakit nyo ba iniiwasan? Bakit nyo dinidribble? Kasi honestly, nakaka-insulto po eh. Nakakabastos. Para tayong sinasampal ng kaliwat kanan tapos pabalik-balik. Nakakabastos po, honest. Ito pa yun, napanood nyo ba yung kay Risa Hontiveros na nagtatanong na siya na kanyang sasabihin kay Chis Escudero, bigla siyang tinalikuran. Isa yun sa mga parang sinasabi nga nila pambabastos kay Risa Hontiveros na habang nagsasalita doon si Risa ay tumalikod bigla itong si Chis Escudero, no, na parang hindi lang naman nagpaalam na anong gagawin niya, no, sa likod. Bigla siyang tumalikod no, dapat nagpaalam man lang siya, nag-excuse man lang siya para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang nangyari doon, bakit siya tumalikod, Parang malaking sampal ito kay Risa Hontiveros na bigla niyang tinalikuran, Grabe. Po, honestly, hindi po siya nakakatuwa. Lalo, pasweldo namin kayo. Tama. Pasweldo po natin yung mga senador, huwag niyo pong kalilimutan yan. Although sa politika natin, talagang position of prestige ang pagiging senador at ramdam na ramdam ng mga senador yung kanilang privilege. Not exactly the feeling of being public servants. Kaya nakikita natin sa ganito, no? Dahil privilege ang kanilang position, they can get away with a lot of things, even if these things are clearly not right or in fact unconstitutional. Garapal po yung ginagawa ng mga senador natin. Sa totoo lang. Totoo talaga The fact na hindi sila kumikilos, garapal po yan. Actually, kanina nung kinakausap natin si Representative Leila de Lima, napapaisip ako, no? Ito, nababasa ko na yung gagawin ng ibang... Ito. Komento natin dito, no? Maraming nagsasabi at maraming mga vlogger ni PBBM ang nagsasabi na baka merong switching ito. Kumbaga, may magbabago, no? Parang pakitang tao lang yata ito sa mga taong bayan kung ano magiging reaction. May mga usap-usapan akong napanood ng mga vlogger na baka daw acting lang ito ni Chis Escudero na ganyan ang ipapakita sa madlang people, na parang ginagalit niya yung tao. Pero baka daw sa bandang huli ay may switching daw na mangyayari dito na lahat daw papanig sa impeachment, no? Parang acting, no? Parang acting nila na pinapakita nila sa tao na galit sila, na parang ayaw nila itutuloy, no? Taliwas dun sa kalungkutan ni Christian, na talagang napakabagal ng proseso ng impeachment trial sa ating bansa. Pero yun ang mga sabi ng mga napanood ko ng mga vlogger ni PBBM na parang meron daw kakaiba silang napansin. Meron daw silang naramdaman na pagdating daw ng itong June 11
na impeachment trial, parang may magbabago raw. Parang may magbabago. Yan ang aabangan natin. Kasi ito daw ang mga ayaw daw sa impeachment, baka daw mag-switching, no? Baka daw magbago, o baka acting lang nila itong ayaw-ayaw nila, pero baka daw doon ibubuhos nila sa impeachment daw talaga, no? Ipapakita nila sa tao na iba yung kanilang na sasabihin doon sa kanilang, sa iba yung pinapakita nila ngayon, at iba rin yung mangyayari sa impeachment trial, no? Yan ang aabangan natin kung totoo nga itong nararamdaman ng mga vlogger ni PBBM, na parang may kakaibas lang napansin na baka acting lang ito, no? Acting lang ito ng mga senador na pinapabagal, pero baka mamaya biglain tayo na biglang ma-impeach nga si Sara, no? Baka may switching. Baka biglain tayo. Baka mamaya palabas lang ito lahat ng mga anti o mga pro Duterte na senador para hindi mapansin ng mga taong bayan. Pero dito sa impeachment, yan kaabangan natin. Baka may switching ito, no? Sinasabi nga nila, si Escudero, si Chiscudero, wag lang natin masyadong awayin kasi may napansin daw sila na parang acting, no, na kakaiba kay Escudero, na pagdating sa impeachment trial, biglang magbago ang ihip ng hangin at kumampi sa impeachment, na talagang mawawala na si Sara, no, mai-impeach na. Yun ang kanilang naisip ng mga vlogger na ito. Kaya si Christian ay pakinggan din natin ng kanyang saloobin, dahil lugmok na lugmok sa inis at sa kalungkutan sa mga nangyayari dito sa Senado, dahil nga sa mabagal na proseso sa pag-impeach sa trial na magaganap ito, no. Dapat June 2 pa, pero na atras ng June 11. Posibleng gawin ng ilang miyembro ng Senado kung sakaling matuloy yung hearing. Ayan, Yung impeachment trial pala, sorry. At humarap si Senator or si former Senator Leila de Lima bilang isa po sa mga House prosecutors dyan po sa impeachment trial. Kung sakaling matuloy, that's a big if. At humarap nga itong si Leila de Lima bilang isang House prosecutor. Sigurado ako, malamang sa malamang, mayroong tatayo dyan na Senator Judge at kay-questionin yung maka-pronouncements nitong si Leila de Lima bago itong impeachment trial. meron tatayo Meron dyan. talaga. Meron Baka siya pa yung makikipaglaban mapainibit talaga dyan. o ma-pressure para hindi maging member ng prosecution team. Kinita ko na. Okay. Basahin nyo itong draft resolution na ito. Nakakatamang nakakabwisit. Isipin mo, i-dismiss dahil hindi rin magawa ng mga senador yung trabaho nila. Talaga bang hindi nyo magawa yung trabaho ninyo? Yung Yun clear nga na sagot dyan, ayaw nyo eh. Baka mamaya Hindi inability, acting lang. ayaw. Of course, hindi natin nilalahat yung mga senador, no? Marami pa rin mga matitino dyan. Ito nga, pagbabasihan natin ito, napaka-relax ni PBBM. Nasabi niya nga hindi siya makikialam dito. Napaka-relax niya. Napansin niyo ba na hindi siya talaga makikialam dito? Tingin ko meron silang gagawin dito sa impeachment. Meron silang gagawin dito na hindi pa natin alam talaga. At mabibigla lang tayong lahat dito sa June 11. Yan ang ating abangan dito, no? Kasi sa tingin ko merong switching ito na yung ayaw kunyari nila na ma-impeach si Sara, pero may magbabago sa tingin ko. Sa tingin ko lang kasi yan din ang napansin ko na parang unti-unti silang nagbabago. Tingnan niyo si Franklin Drilon, dati ayaw niyang ma-impeach si Sara. Pero itong week na ito, bago na naman ang naisip ni Franklin Drilon na ituloy na naman ang impeachment. At gusto talaga kasi ng taong bayan malaman ito kung ano talaga ang mangyayari na verdict kay Sara Duterte. Diba? Nagbago na naman ang isip ni Franklin Drilon dito. At saka itong ang totoong nakikipaglaban talaga dito, sila Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, no, at may iba pa. Pero itong mga kongresista, meron talagang mga hindi pa alam, no, na kasi gusto talaga nila ma-impeach si Sara dito di ba? Pero sa tingin ko wala pa silang alam dito, na tingin ko talaga merong artihan dito sa Senado na lalabas sa impeachment sa 11 ng Hunyo, no? Na talagang magbabago ang takbo ng impeachment na ito at biglang magulat tayong lahat.
magulat tayong lahat. Ito tingin ko lang merong mga ano dito, mga artihan, umaarti lang na ayaw nila ma-impeach si Sara. Tingin ko lang talaga. Grabe. Kaabangan. Marami pa rin karespeto ng miyembro ng Senado. Hindi lang natin sila nadidinig ngayon. Pero ito nakikita natin pagkilos o hindi pagkilos ng Senado bilang isang institusyon. Ito yung nakaka-insulto eh. Again, don't take this personally. We just call it as we see it. Nakakabastos talaga eh. No? Ngayon, lalo nakakabastos itong... talaga yan. Pasensya na kayo, wala tayong moderator dito. Pero pag nakikita ko naman po yung mga trolls dito, talagang binablock po natin. Ayaw niya may yung mga trolls, humihirit dito na binaban natin si Senator De Lima. Kasi antay talaga Kaya kayo to sa balat nyo, mga walang yung mga trolls kayo. No? Alam nyo si Christian Esguerra talagang anti-Duterte talaga to siya. Siyempre gusto nating malaman ang mga nangyari dyan sa impeachment na kung sino-sino talaga ang mga pangalan dyan na ginamit nila para mailabas itong pera na ito sa confidential fund. No? Maraming mangyayari. At hindi lang daw confidential fund ang nawawala dito, marami pang pera ng Pilipinas. At take note, pera ng bayan, pera ng taong bayan yan. Hindi sa kanila yan, di ba? At bigla na lang mawala. Ang sabi nga doon sa isang babae, nagmura siya dahil galit na galit. Kung ganyan na lang pala ng legal ang pagnanakaw dito sa Pilipinas. Legal pala. Di ba? Kung mawawala yung impeachment na yan, kung hindi matutuloy yan, ibig sabihin, pababayaan ba natin ang mga magnanakaw sa gobyerno na mawawala lang ang pera natin, ang pera ng taong bayan? 'Di ba? Totoo talaga 'yan. Kasi pera ng Pilipinas 'yan, pera ng taong bayan 'yan. Tapos sila lang ang magnakaw niyan. Sila lang ang makikinabang sa pera ng bayan. Makin mo, milyon, bilyon ang nawawala sa pera ng bayan, pera nating lahat. 'Di ba? Ito panawagan ko sa mga DDS hindi nyo ba namamalayan? Pera natin lahat 'yan. Pera ng taong bayan ang nawawala na yan, na dapat nating singilin itong si Sara Duterte na ibalik niya ang pera natin. 'Di ba? Sana magising na kayo, no? Kinakampihan niyo yung isang taong nagnakaw ng pera ng bayan na dapat sa atin 'yan, no? 'Di ba sa atin 'yan dapat? Grow up. Kakapal ang mga pagmumukha ninyo. 'Di ba? Galit na galit si Christian. Ito namang sa mga ibang mga totoong tao na sinasabi ng iba. Ito naman yung patuloy na pinagtatanggol pa yung mga senador. Grabe dahil yung ayaw rally, diba? mag-convene as an impeachment court. Of course, hindi naman Senado yung pinagtatanggol nila per se. Pinagtatanggol nila yung Senado on face value because pinagtatanggol nila yung puo nila si Sara Duterte. Tama yun. Alam niyo, nakakaawa kayo sa totoo lang. Totoo talaga. Kasi clearly, pinagtatanggol ninyo isang bagay na mali. Ito mga pinagsasabi ko dahil kuda ako ng kuda tungkol dito sa impeachment trial. Hindi niyo pa napapansin ngayon, siguro hindi pa kayo naliliwanagan. Pero para sa inyo din ito. Tama. Dahil ang sinusulong po natin dito ay yung kung ano po yung nakasaad sa batas, kung ano po yung nakasaad sa ating konstitusyon. Pinaglalaban po natin dito yung tama. At kahit hindi niyo po gusto yung tama, dahil gusto niyo pilit baloktutin yung tama para gawin itong mali, hindi po natin susukuan yan. At pag inisip niyo po yung impact niyan in the long term, kayo po yung makikinabang. Dahil mananaig po yung dapat at nararapat. Para na akong si Senator Cheese, no? Chisorus. Sinapian na yata ako ng Chisorus Dapat at nararapat. Pero hindi natin kayang pantayan ang kanyang mabulaklak na pananalita. Kahit tayo po ay isang Tagalog. Tagalog po tayo. Okay? Di ba? Ito mga ganito pinaglalaban natin. Napansin niya rin pala si Chis Escudero pag nagsasalita tuloy-tuloy, talagang mabulaklak talagang magsalita si Chis Escudero na parang ang tingin niya talaga kasi sa sarili niya, siya yung SP talaga siya, no? SP talaga siya. Kaya yung paninindigan niya sa sarili niya, talagang siya yung mamumuno, no? Wala tayong magagawa, ganun talaga yung pananalita niya at talagang naninindigan siya. Pero sa tingin ko talaga, ito ay acting niya lang. Tingin ko may magbabago pa rito sa itong mangyayari na itong impeachment na ito. Tingin ko babaliktad itong mga ito at magiging anti-impeachment o anti-Duterte kumbaga, no? Babaliktad. Sa tingin ko babaliktad ito. Para sa inyo din ito Hindi niyo lang po nare-realize ngayon yan. Kasi siguro masyado po kayong bulag. Nalalabuan dahil sa inyong admiration for some reason sa ilang mga political poons
Pangit ng term, pero political pawns. Okay. Pawns Pero para sa talaga. inyo po, para sa inyo po itong ginagawa natin. Tama. Kasi kahit sa angulo niyo po tingnan, mali po talaga yung ginagawa ng Senado. Kahit balik ta rin niyo po yung mundo, mali po talaga yan. Ngayon siguro, sarado pa yung isip ninyo. Hindi ko sinasabing majority, no? Ito pa yung isang isa pang delikado sa ginagawa ng Senado. Ito sa totoo lang, dapat pag-isipan nila ito. They're courting the fury of the people. Ang dami nagagalit pag tinignan nyo sa social media. Ito, Talaga. organic yung galit, yung pagkainis ng mga Pilipino. Dahil dito sa ginagawang kabulastugan ng mga senador. Ito nga lang ito pagka naisip talaga ng mga DDS supporter ito na ganyan palang mangyayari dito sa impeachment, na pera pala ito ng taong bayan, na ultimong nagtatrabaho o ultimong nagbabasura ay pag nabuksan ng isipan at maintindihan itong mga nangyayaring impeachment na ito ay pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, malamang sa malamang mabubuksan ang kanilang isipan at malalaman nila kung bakit ganito ang mayroong impeachment na magaganap. Yun pala ay pera natin itong pinaglalaban natin. Di ba? Tama yan. Wala namang ibang pinag-uusapan dito kundi pera. Pera ng taong bayan itong pinag-uusapan, na kung saan ay nawawala at winaldas lang ng isang tao kung saan niya dinala. Di ba? Pera yan ng taong bayan na dapat makikinabang lahat. 'Di ba? At wala silang karapatan na magalit sa atin dahil mga taxpayer tayo at tayo ang nagpapasweldo sa mga politikong mga yan. Tayong nagpapasweldo diyan. Ang ilan sa kanila, o dahil hindi sila kumikilos, marami na bad trip, marami na bibuisit. Kaya nga nakikita natin, marami nagpaplano magmarche. Talaga. Hindi natin, again, this is not in any way intended to incite people to do something which is illegal. Pero yung freedom of assembly and freedom of expression, these are guaranteed by our Constitution. These are guaranteed by the Bill of Rights. Karapatan po nila yan. Pero alam, maiiwasan yan eh. Yung ganyang pagka-bad trip ng mga kababayan natin. Gawin lang ng mga senador yung trabaho nila. Kasi nangyari dito, obvious na obvious, hindi lang sa ayaw nilang gawin eh. Pinagmumukha pa tayong tanga. Yun yung nakaka-insulto eh. Ay, hindi mo masisi ibang mga Pilipino, bad trip eh. Tinitingnan ko nga yung mga comments dito eh. Iba rito nagmumura na. So please, huwag kayong magmura, okay? Again, in all seriousness, huwag niyo pong gayahin yung mga masasamang loob sa social media. Yung mga walang yung mga panatiko at mga walang yung mga troll. Huwag niyo pong gagamitin yung ganong klase ng argumento, yung binabastos, binababo yung kalaban nila, o yung mga tinuturo nilang kalaban. Don't do it personally. Huwag yung mga ad hominem arguments. Huwag pong ganon, okay? Kakasabi ko lang, May nagmura. Naghahanap buhay talaga yung mga trolls ngayon. Grabe. Hindi nyo ba na-imagine, bakit ang daming trolls dito sa issue na ito? Sino ba yung tinatamaan dito sa mga sinasabi natin? Mga prudo Diba? Doon pa lang that tells you something kung gaano kasama itong ilang mga nilalang na ito. At sino po yung masama ang itim ang budhi dito po sa pinag-uusapan natin. No? Isipin nyo, talagang yung mga trolls buhay na buhay Talagang ramdam na ramdam mo yung puwersa ng kadiliman At saka ng kasama. Hindi kasi nila naintindihan Yung iniintindi kasi nila yung nagawa lang ng mga Duterte, pero yung nagawa na bad wala silang bad experience sa mga Duterte na hindi nila nakikita, nabubulag na sila. Hindi nila nararamdaman. Pero kung ito ay talagang sasaloobin nila, alamin nila, no? Mag-research sila. Research para alamin nila kung ano ba talagang nangyayari sa mga taong ito. Alam mo, sa totoo lang, mabubuksan yung mga kaisipan nila. Kulang lang sa pagpapaunawa sa kanila na itong perang nawawala na ito ay pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan. Na dapat tayo ay makikinabang diyan sa confidential fund na yan, na dapat itutulong yan sa taong bayan, nawawala. Di ba? At kung sino-sino ng mga pangalan ang mga diyan, no, di ba? Mga kasabwat diyan. O, di ba? Kaya ito siguro may mga senador nga na mga nakakatanggap diyan Kaya siguro yung iba todo kampi sa mga Duterte. Kasi baka may mga nakatanggap din ng pera. Kaya siguro kakampi sila talaga. Parang kasamaan dito. Grabe. Nasaan na ba ako? Nawala tuloy ako. May sinasabi ako importante. Parang siya galit talaga siya. Totoo yan. Nakakaawa yung bansa natin. Dahil yung simpleng pagganap ng iyong tungkulin na nakasaad po sa konstitusyon, ayaw pang gawin. Obvious na obvious Yun yung nakakabati para sa maraming Pilipino. Yung alam mong ginagagawa ng harapan. Kung ano-ano pa yung
pinapalusot. Itong ganitong, sa monitoring ko lang naman, I may be wrong. Pero yung ganitong pagka-bad trip ng marami sa mga kababayan natin, nakita ko to noong 2001 eh. Hindi pa ganung level, no? Pero yung ganitong pagkainis, dahil nakita nila parang niloloko sila. Balikan niya yung impeachment trial ng 2001. Di ba na-cut short yun? Dahil nag-walkout yung House Prosecution Team dahil bumoto yung mga senador against opening the second envelope. Which, much later on, lumabas na hindi naman pala talaga bombastic yung laman. Pero naramdaman ng mga tao na meron talagang matinding kilos o effort para ikubli yung dapat sana yung pinag-uusapan Nagrarally sa isang na nga impeachment ngayon. court. Anong nangyari? Nagrally yung mga Pilipino, nagkaroon ng EDSA 2. Ayun, natanggal si Erap Estrada. Naramdaman ko rito mga ganitong pagkainis nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo sa House of Representatives nung mga panahon na yon, dahil hawak talaga yun ni Gloria Macapagal Arroyo. Yung, di ba, may mga efforts doon para panagutin yung Arroyo administration at namamayani yung kanyang mga aliporis noon sa House of Representatives, kaya every step of the way napipigilan sila. Ramdam na ramdam ko rin yung pagkainis ng mga tao doon eh. Of course, hindi pa uso yung social media noon, pero pag nasa media po kasi kayo, mapupulsohan ninyo yung mga kababayan natin. Ayun. So ngayon, nararamdaman natin hindi natutuwa yung mga Pilipino dito sa ginagawa ng mga senador. At hindi po nakakatulong yung sinasabi ni Senator Jesus Cordero na hindi kami magpapapressure, hindi kami makikinig sa kahit ano. Of course, it's trying to be neutral. Pero pag ina-analyze po yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang kilos o hindi pagkilos, clearly may napapaboran dito Oh. At hindi po yun yung kausa ng hustisya, ng pananagutan. Ito nga, no, tama nga yung pakiramdam talaga ni Christian, ano, na talagang yung mga pananalita nila, tulad ni Bato, ni Bongo, halatang halata naman din talaga. No? Sila Tolentino ngayon, halatang halata talaga sila ng mga pro-Duterte sila. Halata talaga. Diba? Si Aimee, ayan, halatang halata talaga si Aimee. Diba? Amakin mo, sarili mong pamilya, sarili mong kapatid na presidente kakalabanin mo. Diba? Anong merong kaluluwa ka, no, 'di ba? Na mismong kapatid mo kakalabanin mo para kumampi sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa taong bayan, 'di ba? Yung pagnanakaw, yung pagpaslang, 'di ba? Anong klaseng kapatid ito si Aimee Marcos na kinakalaban niya ang kanyang kapatid na nagbibigay tulong at talagang nagmamahal sa bansang Pilipinas, samantalang sila ay sila pangontra, di ba? Kinakalaban talaga nila ang gobyerno. Nagutan o yung tinatawag nating accountability. Alam niyo, kailangan talaga natin dito sa ating sa ating lipunan magkaroon ng maturity yung ating mga diskusyon. Kasi pag pinapakinggan natin yung mga back and forth ng marami sa mga kababayan natin, nakakadismaya dahil hindi tayo nag-uusap based on ideas, hindi tayo nagdidebate base sa katotohanan o base sa mga facts. We don't debate ideas. Ano yung pinagdidebatihan natin? Kababawan. Fanaticism. Well, sobrang tagal na panahon ng ating intayan. Pero hindi natin susukuan na mag-improve kahit pa paano yung ating diskurso. And ang maganda naman dito sa community na nabubuo natin sa Facts First, kahit pa paano ay siguro naman medyo nagiging matino yung ating diskurso dito. Ayan. Siyempre, may mga napapadpad na mga trolls dito. Pero that's par for the course. Pakigoogle na lang po doon sa mga trolls. Ibig sabihin ng idiomatic expression na par for the course. And aside from that, ay ibig sabihin, merong impact. Kasi may mga nasasaktan May mga nagre-react. May mga nakakaramdam ng kurot. At alam natin yung mga pinag-uusapan natin dito, nakakarating po sa mga politiko natin. Hindi ko na po babanggitin kung sino sila. Kasi pag nakakausap po sila quietly, nababanggit nila sa atin. So, ibig sabihin nakararating po sa kinukulan yung ating mga pinag-uusapan dito. Pero more than that, alam nyo po, hindi naman po tayo nagmamagaling dito. Kayo po yung nandiyan sa posisyon dahil kayo po yung niluklok ng ating taong bayan. Although marami sa inyo, hindi naman kagalingan. Sa totoo, huwag naman tamaan yung hindi ko pinapatamaan. Hindi kasi, pero alam ito yun, ano na sila isang tao lang yung pinapanigan nila, no? Isang tao lang ang tinitignan nila kung saan sila ay kumakampi. Sa totoo lang, hindi na sila nagbibigay ng tawag dito, ng tulong para sa ating bansa. Hindi sila nakikipag-usap, hindi sila nag-uusap tungkol sa mangyayari sa ating bansa, kung paano paunlarin. Alam mo, sa totoo lang, ang pinag-uusapan na lang dito nila talaga yung awayan nila sa gobyerno. Yung paano nila mapapauwi si Digong. Sa totoo lang, yan na lang talagang pinag-uusapan nila sa buong taon, no? Hindi na sila nagtatrabaho halos. Itong pagnanakaw na lang ng pera ng bayan, yan na lang talagang pinag-uusapan dyan sa Senado man, sa Kongreso. Pero ang totoo talagang tulong nila sa taong bayan, hindi sapat.
kulang na kulang talaga para sa taong bayan yung kanilang dapat na ibigay na serbisyo. 'Di ba? Kasi pinag-uusapan nila dito, isang tao, dalawang tao na lang. Mga Duterte, no? Mapa-negatibo, mapa-positibo, sila na lang yung tinututukan ng kamera. Sila na lang yung pinag-uusapan. Yung pinakapangunahing bagay na problema na dapat malutas sa Pilipinas, yung kahirapan, nawawala na, nabubura na. Yung pinag-uusapan na nandito, yung tungkol na lang sa mga Duterte, kung paano sila mapalayas sa mga pwesto. Di ba? Yun na lang dapat tapusin na itong impeachment na ito para malaman ng taong bayan kung anong verdict dito, para naman din continuous na ang pag-uusapan tungkol sa buhay ng mga Pilipino. Grabe. Pero alam niyo naman siguro kung sino sa inyo hindi kagalingan. At alam niyo naman siguro kung sino sa inyo yung bugok. Medyo dumadami nga Grabe, galit talaga si Christian. Pero dun sa hindi kasama rin sa category na yun, nandiyan kayo dahil kayo po yung niluklok ng mga kababayan natin. Binigyan po namin kayo ng mandato. Sige, hindi lahat bumoto sa inyo, pero that's the will of the majority. Or that's the will of the plurality. Kaya po kayo nandyan dahil iniluklok po namin kayo at binigyan po namin kayo ng mandato. Binigyan po namin kayo ng responsibilidad para gawin po yung nararapat. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yung inyong trabaho, yung inyong mandato, ano pang ginagawa ninyo dyan? Mindless sila. At huwag nyo pong mamasamayin kung kami po mga ordinaryong Pilipino, ikinakalampag po kayo. Tama. Karapatan po namin yun. Kasama po yan sa amin tinatawag na civic duty. Yan na. At maraming salamat dun sa mga paalala ni Christian na talagang dapat kalampagin. Itong mga senador na walang ginagawa, kundi delay, no? Sana merong pagbabago ito sa June 11 na mangyayari dahil yun na nga, no? Pinag-uusapan ng mga vloggers ni PBBM na merong switching o merong mangyayari dito nakakaiba sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan ang abangan natin, no? Please, suportahan nyo naman ako. Ito po ang Master PH. Comment down below kayo, like and subscribe para naman mas dumagdag pa ang ating mga videos at dumami pa tayo rito. Tulungan nyo po ako na mamonetize ang ating channel. Maraming salamat. Keep safe. God bless po sa inyong lahat.